So yun na nga guys, medyo matagal-tagal din tayo na nakapag-post. So dito this time magpapalit tayo ng swing arm, bagong swing arm natin. And then ito makikita nyo naka-Tycom pipe na tayo guys. So bali nagpalit na rin tayo ng pipe kasi medyo tahimik yung stock natin. So bali dito ipaparinig ko sa inyo mamaya kung ano yung result or maganda ba siya or hindi. So kailangan kasi hindi tahimik masyado yung tunog ng motor natin. So sinabay ko na guys itong bolt natin guys. Ayan, para dito sa shock natin, swing arm natin na parating. Then kung makikita nyo dito, inuna ko na in-order yung bolt natin, yung aluminum bolt. So kung makikita nito sa stock, so okay naman siya guys. Saktong-sakto siya. Ang importante dito guys is meron siyang allowance. Ayan, kung makikita nyo dito. 5 minutes later. So ayun na nga guys, hindi ko ina-expect. Wala siyang allowance guys. Ayan. So medyo makapal yung kanyang line, yung sa linings niya guys. So dapat 5 cm guys. A few moments later. So yun na nga guys, dumating na yung ating light and swing arm na in-order natin. Though first time natin to magkakaroon since 2016. So bali first time ko rin magkakaroon ng light and swing arm. So tingnan natin kung okay ba siya or hindi. So yung ano lang naman dito kasi na-appreciate ko kasi siya magaan kasi siya. So tingnan natin yung result kung magiging okay. So fast forward, buksin na natin to. So makikita niyo dito yung packaging, maganda siya. Nilagyan nila ng red sticker para ma-identify na parang mabasagin, parang gano'n. So ibilagay ko lang sa description link kung saan ko to in-order guys para ano rin sa mga interested. So ayan na guys, andito na yung swing arm natin, lighting swing arm. So ipapakita ko sa inyo guys para sa mga nagbabalak bumili rin nito. So maganda yung pagkaka-package, meron siyang mga bubbles. Ayan. So first time ko dito makita ito sa personal guys. So chinek ko agad yung mga kulay, kung okay siya, tsaka yung ka-welding niya or maganda ba, makapal. So impressive naman. So chinecheck ko lagi yung tibay, kung matibay nga ba talaga yung mga ganitong light and swing arm kasi maliban lang sa magaan siya, so dapat matibay din yung pagkakagawa. So ilapag lang natin cellphone natin. So ayan, double check natin lahat, yung mga tabi-tabi, yung ka-welding, yung kapal, yung kulay, yung size niya, kung kakasya ba sa motor natin, kung standard size ba siya or mga ganito, yung mga gilid-gilid. So dino-double check ko na yan guys kasi kapag mayroon tayong makitang hindi maganda, ibabalik natin. Yung meron na siyang bushing guys na nakalagay. So yung in-order natin na shop is may nakalagay doon na light and swing arm with bushing. So makikita nyo dito may bushing na siya nakalagay, yung bilog na parang bearing. So yung brand nga pala nito is King Sharp. Ayan, King Sharp. Actually yung order natin is Bride na brand, kaso nawala na sila ng Bride na brand, naubusan na sila ng stock. So yung inirecommend na lang nila sa atin is King Sharp or Sharp King ba yan? Ayan, Sharp King. So tinanong ko muna sila kung matibay nga ba talaga to, kasi yung sabi ko is yung hinahanap ko is durability kasi hindi ginagamit to sa mga long ride ba. Yan, sabi naman ng seller na okay daw siya, good siya. So marami din nag-order nito sa kanila na so far wala pa namang mga issue or parang na bebengkong, parang ganon, or deform ba, so hindi magpantay sa katagalan. So ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga tabi-tabi niya. Impressive, magaan talaga siya. Makita nyo dito, isang kamay lang yung gamit ko dito, left hand lang gamit natin. So yan, yung allen bolt na rin guys yung katapusan niya. So magaan talaga siya, hindi ko in-expect guys yung ganito kagaan. So ayan, timbang na natin para sure tayo kung ano talaga yung gaan niya guys. Yan, nasa 1.5 kilo lang guys. So, makikita nyo yan, para proven tested 1.5. Hindi ko talaga na-expect na ganito to kagaan. Yan, ulitin natin guys para walang daya, baka sinasabi nyo dinadaya ko. Tambang natin ulit. So legit na 1.5 kilo lang siya guys. 1 hour later. So ayun na nga guys, nandito na tayo kila Kuya Amy. Nagdali-dali na tayo pumunta rito para ipakabit yung swing arm. Actually kaya naman natin ito kabit, pero mas maganda nandun tayo sa napakagaling ng mechanic para alam niya yung mga ginagawa niya, tapos magagawa niya ng mga paraan. Kaya baka kasi meron tayong hindi alam. So dito kaya tinakalas na ni Kuya Amy yung ating swing arm. Ayan, makikita niyo wala na siyang bolt sa gitna.
So medyo kinakabahan din ako kaya baka hindi magkasya or magkakanoon. Pero alam niya na ng mekaniko, basta mga veterano ng mekaniko. Since 2008 pa na mekaniko. So alam na nila kung anong ginagawa. So dito guys, mapansin nyo, hindi siya nagkakasya guys. Ayan, oh my goodness. So sabi ni Kuya Amy, konti lang naman. So tatabasan niya. Yung pagtabas niya guys, hindi sa dun sa original na dun mismo sa swing arm, kasi konti lang naman yung tabas. I think mga 1 cm lang para magkasya siya. Ito guys yung advantage kapag kumpleto ng gamit guys. Kung makikita nyo dito, ginawa na rin ni Kuya Amy ng bracket. Bali ginawa niya talaga niya ng paraan guys. So dinugtungan niya lang yung ating original na bracket papunta dun sa ating sa swing arm, kasi naka brake pad lang tayo, hindi tayo naka disc brake. So ginawa niya talaga niya guys ang paraan. 5 minutes later. So andito na guys yung sinasabi ko, yung bracket na para maintindihan nyo yan guys. So bali yung original na tinugtungan lang ni Kuya Amy, parang kumuha lang siya ng ewan ko ano yung ginamit niyang pangdugtong, kasi nilugtungan niya doon para may gamit yung swing arm natin sa baba. Hindi ko alam ano talaga yung gamit niyan, kung ganito talaga para talaga sa bracket, pero ganun yung naisip ni Kuya Amy para doon sa ating brake pad. So pwede rin to guys na swing arm sa pang disc brake. So ayan yung trabaho niya guys. Matibay talaga to guys, kasi bakal yan, dinugtungan lang niya doon. So, kumbaga gagawan talaga ni Kuya Amy ng paraan kahit wala tayong pambili ng bracket, mga ganon. Siya na yung talagang gumagawa ng paraan. Ganon talaga basta experienceado ng mga mekaniko. Makikita niya yan. So, goods na goods yan. Matibay-tibay yan guys. Kumbaga, nako, sobrang tibay yan guys. So, sa mga gusto magpakabit guys, lalagay ko lang sa description link kung nasa yung page ni Kuya Amy. Yung result na kinabitan na ng bagong swing arm, yung lighting swing arm natin. Ayan yung itsura niya guys. Makikita nyo, pakita ko lang sa inyo kasi naglobat na kasi tayo. Yung cellphone natin mga siguro 15% na lang, hindi tayo nakapag-video na yun. Pero dito guys, makikita nyo, yan yung trabaho ni Kuya Amy. Yung since mga veterano na talaga ng mga mechanics. Alam nila yung mga ginagawa nila kung ano yung kakasya. So dito, yan guys, makikita nyo yung layo ng distance niya. Good siya, magpantay siya, hindi siya bengkong, hindi siya tabingin. Okay na okay siya. So dito nga pala guys, diba kung makita nyo kanina is nag-short tayo ng bolt. So hindi na rin tayo nakahanap ng aluminum bolt. Ito na lang yung binili natin kasi hindi ko alam, pero sa susunod bibili din tayo dito guys. Maghahanap tayo ng ng kamatch niya, kulay niya, yung hindi kinakalawang. Pan-temporary lang to guys. So dito guys, sakto that day pinuntahan ko na lang sa sorting area, kasi dumating na sa sorting area, hindi na ako naghihintay ng rider. So bali goods kasi nakuha natin yung bolt natin. So bali nag-order na tayo ulit. Yan, medyo mahaba-haba na siya. Yung haba nga pala nito is 5 cm. So kung bibili kayo guys ng swing arm na ganito rin, lighting swing arm, take note guys na makapal yung kanyang dito sa mga gilid-gilid niya. Yan, makapal yan guys. So dapat yung haba ng bolt na gagamitin nyo para dito sa shock is nasa 5 cm. 5 cm guys, ito na haba. Yan, I think yung size nito is 40 by 45 o 40 by 45 ba yun? Mga ganun, basta kung sa ko sa ruler, nasa siya 5 cm. Yan, 5 cm. Ganun din sa kabila, 5 cm guys. Yan, ito yung result guys ng swing arm natin. Medyo madami tayong kulang guys. Makikita nyo dito, wala pa tayong bolt. Pero yung bibili natin bolt is yung hindi rin kinakalawang. So temporary lang to guys, kasi nag-short na tayo sa budget. Hindi natin binibigla, parang pakunti-kunti lang. So ito ang swing arm natin bago tayo magkaroon ng swing arm ngayon, umabot muna ng since 2016, tapos ngayon lang natin ito napalitan. So ganun kahaba yung pag-hihintay natin. So pa weather lang, hindi yung papalitan natin agad. Walang ganun. So yun, so hina-hina lang guys. So abangan na lang guys, kasi gagamitin ko to, i-test drive natin to sa mahabang biyahe. So shout out nga pala guys kay Kuya Amy sa gulong natin. Ayan, hinahanap ko yung brand nito guys, wala talagang brand, pero yung size nito guys is 80 by 80. Yan, 80 by 17, basta yan yung nakasulat. Nakikita nyo, 80 by 17 by 80 by 80. Kumbaga yung haba niya. So okay lang to guys, kasi nakamagsa ko. So para prone siya sa tad-tad ba, hindi mabebengking yung natin. Actually hindi ako talaga tawag nito,
fan type ng medyo malayo ba yung distance. Gusto ko yung mga ganito lang. Kasi kung makikita nyo yung gulong natin sa front, gaano kanipis. Ayan. Ganong kanipis. Pambike siya guys. Ayan. Ganong kanipis yung gulong natin sa front. Ayan. Parang ano lang, roller. Tapos yung gulong natin sa katapusan is medyo makapal. Pero okay na rin yan kasi yung kapal niya dito guys, hindi siya ano yung parang makapal talaga na makapal. Yung sakto lang siya. Ayan. I think 80 by 80. 80 rin yata yung size dito, yung kapal niya ba. So para sa akin, saktong-sakto lang to. Ayan. Medyo makapal pa nga dito yung Sniper tsaka Rider 150. Pero yung ito yung saktong parang yung gustong-gusto ko talaga na size. Hindi siya yung ganito bulky. Yung ganito lang. Yan. Yung next project natin guys, i-match natin yung kulay nito. Itong ating aluminum na bolt. Mas maganda kasi guys yung aluminum na bolt kasi hindi talaga kinakalawang. Kahit mga ilang years hindi kakalawangin. So since ito yung aluminum na tong swing arm natin, tsaka aluminum na yung bolt natin, imamatch na lang natin dito. Tawag nito yung nut nga pala, nut tawag dito guys. Dapat aluminum nut din. Tsaka ito guys na parang spacer. So maghanap din tayo nito ng aluminum spacer guys. Pati doon. Tsaka yung ano natin, axle, mamatch na rin natin dito. So itong axle nga pala guys is parang ano siya, hindi ito natatanggal katulad ng nakita ko naman, nakita ko sa Shopee tsaka sa Lazada. Yung yung saktong axle na para dito guys, yan yung haba niya is tawag nito is smash. Yan, smash. So medyo may pagkamahalan lang. Nasa I think 450 mga ganun. So maghahanap pa tayo ng mas mura. Kasi mas maganda yung makahanap tayo ng mura na na siya, aluminum type na siya katulad nito. Imamatch lang natin. So kung dito na part, yung kulang na lang natin is axle, spacer, tsaka nut. Yun na lang muna. Minum na to guys. Hindi na to kinakalawang pero try lang natin i-match natin sa pagiging ganito rin yung kulay. Pero okay na to guys. Ito na lang yung natin papalitan din kasi bakal lang to. May kinakalawang na So yun lang muna. So abang na lang guys kasi magbabiyahe tayo. So titingnan natin kung okay ba to. Let's go! So ayan guys, so for how many years ngayon lang tayo nagpalit ng gulong. So bali ayan guys, shout out kay Kuya Amy. So bali pinalitan na natin yung gulong natin ng 80 by 80. Yan, dito lang tayo sa tawid ng SOS. Kung taga Tacloban City, alam niya yung saan, sa Tigbaw na part. So ayun, pinatubeless ko na rin guys. Lagyan ko ng sealant. Tube type lang siya guys pero pinatubeless ko. Yan, okay na yung gulong natin para sa mga long rides. Let's go! 5 minutes later. Ito na nga guys, unang sabak natin sa lighting swing arm natin. So dito nagpagas lang muna tayo dito sa straight na. So sabak tayo guys kasi attend kami ng birthday ng asawa ng kagrupo namin. Shoutout nga pala kay Maki Douglas Royales. Bali siya guys yung nag-invite sa amin kasi birthday ng asawa niya, which is si Karen Douglas Royales. So happy birthday sa iyo Karen. And then thank you sa invitation kay Maki at saka kay Karen. So sa motor natin, isa sa mga napansin ko dito guys kasi medyo gumaan talaga siya, magaan siya. Hindi na nahihirapan yung engine natin. O yun yung kumbaga meron siyang improvement. I think hindi lang to sa swing arm natin kundi sa pipe din dating kasi nagpalit na rin tayo ng pipe. Shout out na rin sa kasabay natin si Angelo Kelio kasama yung girlfriend niya na si Donna. So bali ngayon padaro-diretso na kami dito guys. So wala nang hintuan. Actually ito yung pinaka gusto kong weather na hindi siya mainit. So naglaking pasalamat ko dito na hindi talaga mainit guys kasi hindi talaga tayo nagbabiyahe ng mainit. Lalo na yung nakarang I think kahapon yata yun yung pagkabit natin ng swing arm. Umabot siya guys ng 47 degrees dito mismo sa Tacloban City. So grabe yun, hindi ko yun alam. Nalaman ko na lang yung tapos na kinabitan ni Kuya Amy yung motor natin ng swing arm yung gabi na grabe ganun pala kainit yun. So never tayo magbabiyahe ng malayo na naman napakainit. So makikita nyo dito parang lang siya, foggy. Mga nasa na to kasi mga nasa 2 to 3 PM pero ganito lang siya, hindi siya yan yung ginagustuhan ko. First time nasa yung Wednesday holiday sa Tacloban na ganito lang, hindi siya talaga A few moments later. Bali dito after 3 hours guys, medyo malapit-lapit na kami. Sakto lang to kasi masakit na yung mga sikmura namin talaga guys. So diretso lang mga 1 kilometer, malapit na kami. 5 minutes later. So yun na guys, kadadating lang namin. Galing kami sa napakahabang biyahe, almost 10 hours.
So ayan guys, so nandito nga tayo sa bahay ni Maki Douglas Royales. And then happy birthday nga pala kay Karen Royales. So yan yung reason bakit punta tayo dito, kasi invited tayo. Pinapunta tayo ni Maki. So salamat Karen at saka Maki sa invitation. And then dito, try ko kung tatanggalin ko ba yung sapatos or hindi. Since nakita ko sa anggulo may sapatos tsaka si Donna, pwedeng pwede. Ayan. So andito nga pala yung anak ni Karen tsaka ni Maki, si Zab. Ayan, bilis muna kay Tito. And then andito yung lechon nila. Pwedeng tamang-tama lang yan sa biyahe. So hindi naman halata yung dalawa na hindi gutom. Ayan si Donna, ang daming kanin sa plato. So ayan din si Angelo, ang ngiti-ngiti, parang naka-jackpot ng lechon. 5 minutes later. A few moments later. How it's supposed to feel.